Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Carlota Aldonyar. No? Siya po ay may katanungan at yan din po ang ating tatalakayin ngayong araw. No? Ito po yung tanong niya, no? Paano po, idol, pag may minor o pag minor yung suspect o yung shoplifter, no, paano raw po ang pag-handle ng isang minor na suspect? Na ito po ay tinatanong niya just in case merong shoplifter na minor po, no, minor de edad. So paano daw po ba ang pag-handle? Okay. Doon po sa mga nauna nating talakayan, no, sa factors on shoplifting apprehension, yan po ay napahapyawan na po natin. Subalit dahil po naitanong po sa atin partikular ni Carlota Aldonyar, no? So lilinawin po natin ito. Ito po ay particular lang po doon po sa mga minor suspect, whether sila po ay shoplifter or what, no? So basically, ang ating katugunan po rito ay nakabase doon po sa itinatadhana ng Republic Act 9344. No, doon po tayo hahalaw ng ating kasagutan sa bagay po na ito. So ano po ba yung Republic Act number 9344? Yan po yung tinatawag na Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Okay? So RA number 9344, no? Yung kumpletong pangalan po nito, an act establishing a comprehensive juvenile justice and welfare system, creating the Juvenile Justice and Welfare Council under the Department of Justice, appropriating funds therefore and for other purposes. So yan po yung kumpletong pangalan, no, ng nasabing batas, Republic Act number 9344. Yung short title niya, of course, Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Okay. So what if nga po, no? Nakahuli tayo ng shoplifter na minor, no? Or any other incident na minor po ang involved, no? So basically, tatalakayin po natin dito, no? Siguro kaya po ito naitanong, no? Dahil napapanahon dahil may mga may mga insidente ngayon na minor de edad ang na-involve. Okay, mahalagang tandaan po natin dito, una, no? Yung dalawang categories ng minor. Well, generally, no? Pag sinabi namang minor, generally that is below 18 years old. So yun yung general definition dyan pag sinabing minor de edad, below 18 years old. However, no, under Republic Act 9344, no, may dalawang categories po ang minor, no. The first category, ito po yung minor that is 15 years old and below. Under the first category, so wala pong criminal liability, no. Exempted po sa any criminal liability yung isang minor de edad, especially yan po yung under the first category, 15 years old and below. However, no, just in case merong naagawa ng ganyang insidente, o let's say yung sinasabi nga na shoplifting incident, no, or kung anumang klase yan, yung minor na yan shall be subjected to what? Social intervention. Okay po? So yan po ay alinsunod dito po sa Section 6 ng batas po na ito, no? Minimum age of criminal responsibility. So maliwanag po nakalagay dito, a child 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt from criminal liability. So napakaliwanag po diyan, no? Napakaliwanag po niyan. Pero, no, sabi dito, however, the child shall be subjected to an intervention program pursuant to Section 20 of the Act. So ano po ba yung tawag niyan, yung Section 20 na sinasabi, no? Yan po yung children below the age of criminal responsibility. No, ano po ba yung gagawin? Okay, so yan po, no? So maliwanag po yan dito, treatment of children below the age of criminal responsibility. May mga itinatadhana po yung batas natin dyan. Okay po? So, yan po ay tatalakayin natin sa mga susunod. Unahin lang po muna natin ito, yung determination of age, no? So, dun sa first category, sabi natin, walang criminal liability.
dun sa number 2 category, no? So sabi po rito, no, sa number 2 category, ito po yung mga minor na above 15 years old pero below 18 years old, no? So dito, still they're exempted from any criminal liability. However, unless the minor acted with discernment. Yan po, diyan po nagkakatalo dito po sa pangalawang category, no? So dito po, maliwanag po yung sinasabi ng batas, no? Basahin po natin, no, para ano, no? A child above 15 years but below 18 years old or 18 years of age shall likewise be exempt, no, from criminal liability and be subjected to an intervention program. Pero may sinasabi po rito, unless, no, maliwanag ha, unless he or she, no, has acted with discernment. Yan po yung keyword dyan, discernment. In which case, such child shall be subjected to the appropriate proceedings in accordance with this act. So, dyan po nagkakatalo. Doon sa number 2 category, sinasabi ng batas, still exempted from criminal liability unless acted with discernment. Diba? So, pag sinabi pong discernment, ibig sabihin po niyan, conscious yung bata doon sa kanyang act na ginawa. So ano pong mga halimbawa niya, no? Minsan sa isang mall o sa isang retail establishment, no? May nahuling minor de edad. Nung nag-review ng CCTV, napag-alaman na yung minor de edad pala na yon, gabi pa nandun sa mall na yon. Di ba? So nung na-review, nakita na nakikipagpatintero siya sa mall clearing team. So pwedeng sabihin na he acted with discernment, no? Kasi nung in-inspection yung kanyang dala-dala, napakaraming item. So may mga ganyan po. May mga sitwasyon din naman po na yung mga professional shoplifters, no? May kasabwat na bata, no? So under the number 2 category, let's say 16 or 17 years old. So upon assumption or upon assessment, no, by the government authority, let's say fiscal, no, DSWD or what, mga social welfare natin, yung mga psychosocial expert natin, no, nakita nila may discernment dun sa bata or conscious yung bata, meaning determinado yung bata doon sa act na ginagawa niya, kahit alam niyang mali, ginawa pa rin niya, pwede po siyang makasuhan. Okay? Under the provision of RA 9344. Diba? So, dun sa first category, technically, walang criminal liability, pero siyempre, depende sa sitwasyon niyan, pwede siyang i-undergo ng intervention program, no? Or sa part po ng mga retail establishment, no, mga yan tulad po yung tinatanong po nung ating subscriber dito, no, nung ating follower, no. Definitely, kung under the first category, huwag natin pasakitin yung ulo natin Lalo na kung hindi naman yan malakihang insidente, no? So, anong pwede natin gawin dyan? Alamin, magulang, no? Pangalan ng magulang, sa nakatira, contact number, hanggat maaari, papuntahin natin sa establishment, no? Makausap, turn over natin yung bata. It's a simple thing to do. Okay? Pero under the second category, no, 15 years old, above 15 but below 18, may mga ilang requisite, no? May mga ilang mga sitwasyon na binibigay ang batas, no? Let's say kailangan nating makasuhan 'yan. Okay? So anong pwede nating gawin diyan? Una, no, kontakin pa rin yung magulang. Ngayon, kung hindi natin makontak yung magulang, no, if efforts of contacting the parents or guardians prove futile, no? Ang sinasabi po ng batas, dito po kasi meron tinatawag na Juvenile Justice and Welfare Council. Okay? So, kasama po dyan yung, let's say, hindi natin malaman sinong magulang ng bata, natin makontak or what, or tikom din yung bibig ng bata. Ayaw niya rin sabihin yung kanyang guardian or magulang. Di ba? So, pwede nating i-turn over to sa barangay, no? PNP Children's and Women's Desk, and of course, the Department of Social Welfare, no, and Development, o Department of Social Welfare Development, no? Social Welfare, DSWD.
So, dyan po natin sila pwedeng i-turn over. Okay? So, barangay, PNP Children's and Women's Desk, and of course, the DSWD. Ngayon, just in case, no, makahuli nga tayo ng minor, may mga ilang paalala lang po tayo. No? Una, pag inuli nyo yung minor, paliwanagan natin, explain to him or to her in simple words, no? Simple language, simple dialect na naiintindihan niya, bakit natin siya inapprehend or under custody, no? Plain simple words, no? Language, dialekto na kanyang naunawaan, ipaintindi natin sa kanya bakit natin siya inilalagay under our custody. Okay, yan yung unang-unang dapat nating gawin. Okay? So, of course, proper identification. Hanggat maaari, may establish sino siya, no? Saan siya nakatira, di ba? Edad niya, siyempre, napakahalaga, no? Ma-establish yung edad niya. So, proper identification, no? So, bring him in a neutral area, no? Minsan, dinadala sa security office. Ako, suggestion ko, wag dun eh. Kasi may mga nakalagay, security office, no? Bakit natin hindi dapat dalhin doon? To avoid the implication that we're arresting him or her. No? To avoid the implication that we're arresting the minor. Diba? Ang tamang termino po dyan is sinasagip natin siya. Diba? Kasi yun eh. The right term is to rescue the minor. That's the right term. Okay? So, of course, wag nating pusasan. Avoid or refrain from using vulgar, profane words, no? Refrain from using vulgar or profane words. So, yung mga sexually harassing or abusing comments, okay? Or making sexual, di ba? Advances on the child in conflict with the law. Di ba? So, yan yung mga hindi natin dapat ginagawa. Okay? So, avoid demoralizing, abusive, and threatening remarks. Okay? Ngayon, sabi ko nga, hindi makontak magulang or what, turn over natin, no? DSWD, police, Children's and Women's Desk, di ba? Ngayon, doon halimbawa sa establishment of his or her age, no? Just in case lang naka-encounter kayo na talagang yung minor malaking bulas, no? Pero sabi niya 17 siya. Ang tingin niyo 20 anyos na siya or 19 anyos or 18 anyos, nasa hustong gulang na. Ang sabi po ng batas dyan, no, maliwanag po yan, no? Para mas maganda po, babasahin po natin, no? So, determination of age. Di ba? So, sabi po rito, the child in conflict with the law shall enjoy the presumption of minority. No? She shall enjoy all the rights of a child in conflict with the law until he or she is proven to be 18 years of age or older. The age of a child may be determined, from the child's birth certificate, baptismal certificate, or any other pertinent documents. In the absence of this document, age may be based on information from the child himself or herself, testimonies of other persons, the physical appearance of the child, and other relevant evidence. No? Pero, di ba, hindi maitatatwa. May mga minor de edad ngayon na let's say 17 years old, 16 years old pero ang laking bulas, no? Especially minsan yung mga nag-gym or mga nagba-varsity, no? May mga di ba? Yung mga minor na talagang sports oriented o athletic, no? So, minsan malalaking bulas sila. Di ba? Minsan nagkakamali tayo sa pagtansya eh. Sabi nila 17 or 16 pero ang tansya natin 18, 19 or 20. Di ba? So ano pong sinasabi ng batas po rito, no? In case of doubt. In case of doubt. Okay? Sabi ng bata 17 siya, paniniwala mo 20 siya o 19 siya. Ano sabi? In case of doubt and in the absence of this document, yung mga sinasabing dokumento. In case of doubt as to the age of the child, it shall be resolved in his or her favor. Yun ang dyan, no? Yun yung isa sa mga paalala po natin, no? Sa ating mga security personnel at doon sa mga
client representative handling security matters. Di ba? Yan ang paalala po natin, no? Especially sa mga mall, mga retail establishment, no? Pag nakahuli kayo ng mga shoplifter, minor, duda kayo sa edad, no? Sabi nung bata, 17 siya, ang tansya mo 18, 19, or 20, or legal age na siya. Huwag natin paniwalaan yung ating assumption kasi ang sabi po ng batas, it shall be resolved in favor of the minor. Okay po? So, yan po yung ating dyan, no? Basta nandun sa number 2 category, pag may discernment, pwede po silang makasuhan po rito. Okay? So, yun po ang dyan, no? Kaya dun sa mga minor de edad na naliligaw ng landas at nakaagawa ng mga kasalanan or krimen, sana po, no? Dun sa mga magulang nila, magabayan po natin yung ating mga anak kasi po, meron po tayong batas, no? At pwede pong maging liable ang mga magulang po rito, no? RA number 9344. So, pagpasok po sila yan sa number 2 category, pwede po silang makasuhan, no? Pag sila ay may discernment. Okay po? So, sana po nakatulong at sana po mas marami pang maabot ang channel na ito para sa mga kaliwanagan doon sa mga katanungan ng ating mga security professional at doon sa mga client representatives, no? Handling security matters, no? So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.